may mga simbahan nagsasara na dahil walang sumisimba. Ay, hindi lang po nagsasara. Nung ako po'y dumalaw sa England, yung mga ibang simbahan to naging binenta na po, naging commercial opera house, naging theater, naging supermarket. Nasyasyak ako kasi, pero kasi nga po, naghihirap na rin ang simbahan kasi nagkukulang na rin ang simba, kaya napipilitan na rin ibenta yung mga simbahan na wala na pong gumagamit. Napakalungkot, di ba, Kanoli? Pero opo. Yan, imbis na tayo po ay madismaya, ang hamon po sa ating mga leaders, sa ating mga obispo, sa ating mga kardinal, ay wag lang magdasal. Huwag lang magdasal, no? Kundi pag-aralan ng may bukas na mata at isipan kung bakit nangyayari itong pangungunti at pananamlay ng mga Katoliko. Samantalang may lahat po naman ng problema ay may solusyon. Ako naniniwala ko na hamon lang po sa atin ng Panginoong Diyos na malalampasan po natin. Wake up call, Father. Opo. Salamat po, Father, at magandang umaga sa inyo. Welcome po dito sa Comment on Air. Ako po si Cesar Sineta, muli pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Kumusta na po kayong mga tagahanga ni Kabornok? Muli, iniimbitahan ko po kayo na panoorin ito, buksan nyo po ang inyong isipan at unawain maigi kung ano ang aking papaksain para makikita ninyo ang kabubuhan ni Kabornok. Kung inyo pong mapapansin, halos mahigit 1 linggo na ay hindi ko po sinusundan ang aking vlog. Kung bakit po, inaabangan ko kung sasagutin ni Kabornok yung mga sunod-sunod kong pagsagot doon sa kalokohan niya, doon sa kanyang paninira sa Iglesia ni Cristo. Pero kahit isa, wala siyang maisagot. Dapat i-refute niya yan po. O, kayo pong mga nauuto na niya ni Bornok, ginagatasan lang kayo niyan. Talagang hindi niya masasagot kasi bawat issue ay sinasagot ko yon at rini-refute ko. Kasi ang isang pangdaraya po niya ni Bornok, sinasama-sama ang iba't ibang issue. Kaya hindi nyo makita yung katotohanan talaga. Kaya ang ginagawa ko ngayon, bawat isang issue sa kanyang video ay yun ang pinapaksa ko. Hindi niya masagot ngayon. Isip-isipin nyo, mahigit 1 linggo na, wala kayong makikitang sagot niyan. Puro recap para matuloy lang yung panggagata sa inyo. Paghahanap buhay na. Alam po ninyo, hanap buhay niya ng mga Depensor Katoliko yung YouTube. Ang masama niyan, hindi lang hanap buhay, kundi ginagatasan pa kayo. Kinukutungan kayo ng mga yan O, ito. Sino ba ang maliligtas ng tao ayon sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sisilipin po natin itong nakasulat sa ganun pa rin Pasugo Magazine na issue, itong nasa March 2017 issue. Medyo akabante nang tayo dito po sa page 33. Meron pong article na may pamagat na ang pagpapakabanal na may kabuluhan na isinulat ni Glady Gadi. Babasahin po natin. Ito pong nasa article na ito. May prosesong ipinatutupad sa Iglesia ni Cristo na naaayon sa aral ng Biblia. Ang mga nasumpungang nabubuhay sa paglaban, kung matapos mapayuhan at ituwid, ay hindi pa rin nagbagong buhay, ay itinitiwalag sa Iglesia. Pagkatapos, nagpasa po ng unang Korinto 5:12 hanggang 13. Ang nasa labas ng Iglesia ay hahatulan o hindi maliligtas. Kaugnay nito, hindi maaaring imatwid ng tao na hindi na sila dapat umanib pa sa Iglesia ni Cristo dahil mas mabuting tao pa raw sila sa mga kakilalang kaanib nito. Hindi mababanal ang tao kung hiwalay sa Iglesia ni Cristo. Ang nasa loob naman ng Iglesia, ngunit nabubuhay sa kasalanan, ay itinitiwalag kung hindi nagbagong buhay. Ang dating nasa loob na itiniwalag na at ang ayaw pumasok sa Iglesia ni Cristo
ay parehong nasa labas. Kaya, parehong parusahan ng Diyos. Grabe naman, napakalupit pala. Okay lang sana yung itinitiwala sa loob ng iglesia. Okay naman tayo doon. Pero yung sinasabing, yung itiniwalag ng iglesia ni Kristo at yung nasa labas na ayaw pumasok sa kanilang reliyon, parurusahan daw yun ng Diyos lahat. Nako, delikado naman itong aral na ito. Napaka-wild naman ng aral na ito ng iglesia ni Kristo ni Manalo na ito. Tandaan natin, ano? Gusto ko lang silipin itong ginamit nilang talata, unang Korinto 5:12 hanggang 13. Yung kanilang konklusyon, ganito: ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o hindi maliligtas. Grabe! Ibig pa lang sasabihin, kasi nabasa nila sa unang Korinto 5:12 hanggang 13 na ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas, automatic daw, hindi na sila maliligtas. Nako, grabe! Actually, hindi lang po Pasugong Magazine ang nagsasabi nito kahit ng mga ministro mismo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ganun talaga yung kanilang paliwanag sa unang Korinto 5:12 hanggang 13. Ito panoorin yung video na ito. Ito, pakinggan natin siya. Mga kapatid. Ano po ang pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Dito po sa Roma 16:16, Biblia din po ang sasagot. Ganito ang ating mababasa, mga mahal na kaibigan. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw po, iglesia ni Kristo. Sa makatwid, mga mahal na kaibigan, ang mga taong hindi parurusahan sa araw ng paghuhukom o ang mga taong maliligtas ay ang nasa loob po ng tunay na iglesia ni Kristo. Ano naman po ang tinityak ng mga apostol na mangyayari sa mga nasa labas ng tunay na iglesia ni Kristo? Ang Diyos po ang hahatol o hahatulan po sila ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito po sa unang Korinto 5:12 hanggang 13. For I have no obligation to judge those who are outside the church of Christ. Your duty is to judge those who are in it. God is the one who will judge those who are outside the church. The scriptures command us. Mga mahal na kaibigan, malinaw po na tinityak po ng Biblia na may hatol sa mga nasa labas ng iglesia ni Kristo. At ang Diyos po mismo ang hahatol sa kanila. Yan po ang huwag nating payagang mangyari. Ang tayo po ay mapabilang sa mga mahahatulan o parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Ang dapat po natin tiyakin ay kabilang tayo sa mga taong kinaawaan ng Diyos na maliligtas. Nako, grabe naman, napakalupit mo naman, Mr. Bobby Fernandez. Nako, mga ministro talaga ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Grabe talaga kayo. Ibig palang sabihin, kung nasa labas mo lang ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi pala maliligtas. Grabe, parang sila ata yung nagkahatol, ano? Hindi pala yung Diyos Grabe talaga. Base daw sa unang Korinto 5:12 hanggang 13, hindi daw maliligtas ang nasa labas ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo ba itong pahayag na ito, mga kababayan? Sige nga, titingnan nga natin. Dito po sa unang Korinto 5:12 hanggang 13, yung unang bahagi ng versikulo 13, ganito po ang ating mababasa. Kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Laro naman po yung nakasulat. Bakit humuhusga itong si Bobby Fernandez na hindi raw maliligtas? Hindi nga pwedeng humusga Nako at saka sabi sa Biblia, ang Diyos po ang huhusga, ang hahatol sa labas. Yung mga hindi nananampalataya, ayon po sa talatang ito ng Biblia. Sa New International Version, God will judge those outside. Klaro-klaro po, yung outside the church, God will judge them, mga kababayan.
Kaya base po sa nakasulat nito, hayaan dapat ng iglesia na husgahan ng Diyos ang nasa labas ng iglesia, at dapat po tayong nasa loob ng iglesia, hindi po tayong hahatol na basta-basta. Mali po yan, mga kapatid. Hindi napakalinaw, Kunwari, marunong siya, o klaradong-klarado na naiintindihan na sa Tagalog. Kunwari, bumasa pa ng Ingles. Para mga akala mo, mayroon siyang ipakikitang mali ang Iglesia ni Cristo. Yun din po yung English, yun din ang Tagalog Iisa ang sinasabi na ang Diyos ang hahatol pagka natiwalag ka sa Iglesia. Yun nga ang pinapaksa ni Ka Fernandez Yan ang aral ng Iglesia ni Cristo, na ang matitiwalag sa Iglesia, hahatulan ng Diyos. Napakalinaw ang sabi ni Ka Fernandez na hahatulan ng Diyos ang matitiwalag sa Iglesia. Pagkatiwalag ka sa Iglesia, natural, hindi ka maliligtas. Napakalinaw niya, klarado yan. At kung ang itinitiwalag sa labas hindi maliligtas, ganun din yung mga nasa labas ng Iglesia, hindi maliligtas. At malinaw po ang pagkakabasa ni Ka Fernandez kung alin ang tunay na Iglesia. Binasa yun Iglesia ni Cristo. Sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Itinayo ni Cristo, mababasa nyo sa Mateo 16:18. Hindi po niya nasasagot yan. Dapat ang tamang sagot dyan, patutunayan niya na Iglesia Katolika Romana ang itinatag ni Cristo at yun ang maliligtas. Wala siyang may sagot na ganon. Kundi, linilito lang po kayo. Linuloko kayo. Biro mong sasabihin niyang klaradong-klarado raw na hinahatulan ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ang hatol, hindi raw hatol ng Diyos. Linuloko kayo. Napakalinaw Walang sinasabi ang Iglesia ni Cristo na hindi hahatulan ng Diyos. Ang pagtuturo po sa Biblia na paghatol ng Diyos, yun po'y pagtuturo at hindi yan hatol ng Iglesia ni Cristo. Hindi yan hatol ng ministro, kundi pagtuturo yan na hatulan ng Diyos yung gumagawa ng masama sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung mga hindi nagbabagong buhay, itinitiwalag yan para hatulan ng Diyos. Hindi po yan paghatol ng sino mang ministro sa Iglesia, kundi hatol ng Diyos yan, pagtuturo. Pagtuturo yan para umalis kayo dyan sa Katoliko. O hindi niya mapatunayan na ang Katoliko ang tinayo ni Cristo. Dapat yan po ang sasagutin niya na ang tunay na Iglesia, Iglesia Katolika Apostolika Romana, at maliligtas yun. Ang totoo, pag sinasat nung maigi, yung paratang niya sa Iglesia ni Cristo sa mga ministro, siya ang gumagawa nun Napakalinaw, ang hatol ng Diyos, pagka natiwala ka sa Iglesia, hatulan ka ng Diyos. Napakalinaw niyan. Kontra siya doon. Sabi niya, hindi hahatulan. Di ikaw ang humahatol sa sarili mo. Ang hatol mo, kontra sa hatol ng Diyos. Sabi mo, maliligtas din yung nasa labas. Di ikaw ang humahatol, ang hatol mo, kontra sa hatol ng Diyos. Napakalinaw, Kaya talagang antikristo ka, Kaburnok. Napakalinaw yan, Lagi pa akong pinipintasan nito kung nakatawa. Ang tawa ko totoo. Ikaw ang tawa mo artificial. Kunwari ka, tinatawanan mo ako, pero hindi totoo yung tawa mo, tawa ng demonyo, sinungaling. Kaya, kayo pong mga nauuto niyan, kayo pong naloloko na ni Burnok, mag-isip-isip po kayo. Suriin nyo pong maigi. Tingnan nyo ang kanyang mga vlog. Noon pa, ilang buwan na, walang masagot-sagot yan. Dapat i-refute niya yun. At ang pagdaraya niyan, nakita nyo ang pagdaraya. Kunwari, babasa ng English. Yun din po sa Tagalog Para ipakita niya yung kahambugan niyang napakarunong niya. Kaya, kayo pong nagsasabi niya na makinig kay Kaburnok kasi marami kayong matutuhan, marunong si Kaburnok. Niloloko lang kayo. Hindi totoo yun. Kaya pinakamabuti po magsasat kayo sa Iglesia ni Cristo. Kasi, pag hindi po kayo Iglesia ni Cristo, hahatulan kayo ng Diyos. Yan ang tunay ng Iglesia. At mayroon pa siyang kasunod nito. Kaya lang, hindi ko muna isasama yon. Kasi sabi niya, hindi raw tunay ng Diyos kasi iba ang aral. Ang aral malinaw Pagka tiniwala ka sa Iglesia, hatulan ka ng Diyos. Yun din ang tinuturo ni Ka Fernandez, ang mga ministro. Pero siya kontra nyon. Kontra siya, hindi raw hahatulan. O di ikaw ang humahatol, ang hatol mo hindi titiwalag. Di malinaw, klaradong-klarado yan.
Malinaw, klaradong-klarado yan. Kaya kayo pong mga nauto niya ni Cabarro, kayong nauto ng mga Depensor Katoliko, inimbitahan ko po kayo, magsasat po kayo, makinig po kayo sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong maniniwala sa mga taong yan. Hanap buhay nila yan. Ang totoo, ulit-ulitin ko, illegal po yan. Grapping corruption yan eh. Kasi walang pahintulot yan sa Papa sa Roma. Labag yan sa doktrina ng Katoliko na kahit sino na lang nangingi ng abuloy. Isip-isipin nyo, GCash, laging nakarol yung GCash account sa ano nila. Hindi pa kayo nakakahalata niyan. Papayag ba kayong lulukuhin kayo lagi nitong mga taon to? Huwag kayong papayag na niloloko kayo. Makinig kayo sa Iglesia ni Cristo at malalaman yung katotohanan. Paulit-ulit ko po yan. Ang Iglesia ni Cristo, nakita nyo po, pakalat na sa buong mundo. Walang magawa itong mga naninira sa Iglesia. Kalat na po sa Iglesia ni Cristo yan. Umpisang 1914, pagliligtas po yon. Umpisang 1914, nagkaroon ng tunay na Kristiyano. Pero nung walang 1914, lahat yun peke. Peke, yun ang sinasabi na nadadaya ni Satanas ang buong sanglibutan. Walang Kristiyano bago nangaral si kapatid na Manalo. Walang Kristiyano na yun. Puro peking Kristiyano yun. Magumpisang nangaral ang kapatid na Manalo, doon nagkakaroon ng Kristiyano. Kaya yung mga nadaya ni Satanas, yun ang inaakit para mapasama sa kaligtasan. Kaya makinig po kayo sa Iglesia, iniimbitahan ko po kayo. Wala naman mawawala sa inyo kung makikinig kayo eh. Walang mawawala eh. Saka sa Iglesia ni Cristo, ituturo muna sa inyo ang totoo. Pag hindi naman kayo sumasampalataya sa napapakinggan ninyo, hindi kayo babautismuhan. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Mga kapatid, muli ay inanyayaan ko po kayong ipanalangin natin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, si kapatid na Eduardo Manalo. Sana po ay patuloy siyang ingatan, manatili ang kalusugan at karunungan, alang-alang po sa buong Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ako pong muli si Cases Arseneta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.